Okay, welcome to our coding channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, pwede ka na mag-subscribe ngayon. And then pakiclick na rin ng notification bell icon natin para updated ka sa mga latest videos natin. Ano ba ang mga pag-uusapan natin ngayon? Ito po yung Explain 12 Data Reps, UDP Socket Programming. Basic at introduction po muna tayo. Since naglalaro ako ng Explain 12, para ma-relax paminsan-minsan, ito rin yung isa sa hobby natin. Nabasa ko doon sa documentation nila, meron silang API, yung Application Program Interface. And then, nagkaroon ako yung interest na, pwede pala natin kunin yung data from Explain using socket programming. Isa na nga itong protocol na pag-uusapan natin, itong UDP. So, ano ba ang goal natin or i-expect natin? Siyempre, gusto natin matutunan paano mag-connect do sa Explain 12 using socket and UDP protocol. Pangalawa, siyempre gusto natin makakuha ng data coming from Explain 12. At siyempre, higit sa lahat, gagamitin natin si Python programming language dito sa ating tutorial. Okay, so siyempre, simulan natin sa pagko-code. Pero may ginawa na akong source code. In-upload ko na siya sa GitHub. So, lahat na lang reference links andyan sa video description natin. So, makikita natin at pwede natin puntahan. So, gamit tayo ng Git. Then, i-clone natin yung repo. Okay, downloaded na siya. So, tingnan natin. So, doon, pasok tayo sa loob. Tapos, tingnan natin yung laman ng folder. So, ngayon, titignan natin yung .py dyan na file. Yung xpbasic.py. So, dito tayo magdadwell sa ating usapan. So, buksan ko siya. Okay. So, tingnan natin line number para alam natin. So, hindi ko na didiscuss yung details or technical details ni Python. Meron po tayong kaibigan, si Pigeon CVSoft, na meron din siyang YouTube channel. Andito rin nyo sa video description yung kanyang link. So, siya naman yung magdidiscuss or doon yung mapanood or doon yung matututunan lahat ng details or technical information regarding Python programming language. Okay? So, may dalawang importanteng modules or library lang tayo na gagamitin dito sa tutorial natin. So, isa na or una na yung socket module. And then, pangalawa, yung struct. So, kung gusto nyo magbasa further para mas maunawaan or maintindihan nyo, andito rin sa source code yung link ng kanilang documentation. Okay? So, puntahan na natin yung mga importanteng variables. Una, yung command variable. So, string lang siya or bytes. Kung makikita natin, meron akong 4 na letters dito. Ito yung requirement. Ito yung gusto nating makuha dun sa explain. And then, pangalawa, yung frequency. Sinet ko lang siya sa 1, meaning gusto lang natin makakuha ng data sa loob ng 1 segundo lang. So, number of data per seconds ito. And then yung index, ito naman yung identifier per command or request or per channel. Para malaman i-explain para kanino and then para sa atin din pag marami na tayong nire-request na information. And then lastly, yung channel. Ito yung mismong channel or information na gusto natin makuha. So sample lang muna to, isa lang muna to. So gusto natin kunin yung G-axle. And then yung IP address ni Explain 12 kung saan siya tumatakbo. Ito yung IP address ng Explain 12 ko na tumatakbo lang dito sa loob ng network ko. So, alam ko kasi yung IP address niya. So, yung sa inyo, most likely, iba yung IP address, kunin nyo, and then palitan nyo lang. Ito ngayon yung standard port ni Explain 12. So, 49,000. So, hindi nyo na need baguhin yan. Unless ibang version yung Explain 12 ninyo. Okay? Ngayon, punta na tayo dun sa pag-create or pag-instantiate ng socket object natin. So, kanina, sabi ko sa inyo, need nating
ma-import yung isang library which is socket. Then sa loob nun, merong another object or class na need natin. Yung socket again, then may dalawang parameter na need natin ipasa. Yung socket .af underscore inet and then yung sock underscore dgram. So ito yung mga requirement. Etong dgram, ito yung klase ng protocol na gusto nating i-set up. Since sa case natin, UDP yung ginagamit natin, ito yung requirement, sock dgram para sa UDP. Iba naman sa TCP/IP. So maybe in the next or in the future video, didiscuss naman natin yung TCP/IP. And then yung first parameter, ito yung type. So since internet, ito yung common sa network tayo magko-connect or internet, ito yung family na need natin, family type. Okay? Since pag na-instantiate or na-create na yan, pinasa lang natin or na-create tayo ng S variable na andyan yung socket object natin. Then, bago nating i-send kay explain 12, need kasi nating i-construct or proper format yung message na gusto natin ipadala kay explain. So, ito yung requirement niya. At dito na papasok yung paggamit ng module kanina na sinabi ko sa inyo na second module na struct. Tapos meron siyang method or function na pack. So, i-create niya yan based dito sa string na to. Explain ko. Itong naka-highlight na to sa line 30. So, yung less than, ibig sabihin yan, little end yan. So, dalawa kasi natin, little end yan at saka big end yan. So, ito yung position ng bits or bytes. So, requirement ni explain, little end yan. And then, yung 4S, meaning, yung unang byte ay mayroon daw 4 na character or string. String to. 4 na letra. And then, yung X means 0 or null. And yung dalawang I, first I is 4 byte integer, then another 4 byte integer, and then last, yung 400 na characters. So, yun yung mismong format na gusto nating i-construct or i-pack. And then, papasahan lang natin yung una, yung 4S, ito yung command, yung kanina, yung RREF. And then, yung frequency, integer, 1, and then index, 1, and then yung channel na natin, yung kanina, yung string of bytes. So, yun yung ipapackage ngayon dun sa variable na MSG, itong message natin. Now, pwede na natin ipadala. So, gamit yung variable natin kanina na S, which is ito yung socket natin, and then meron itong socket na method or function na send to. Then, may dalawa siyang parameter. Yung first parameter niya is yung actual na message na gusto nating ipadala. And then, yung second parameter, which is a tuple, nung IP at saka port nung explain server. Andun kanina sa taas sa line 21 and 23. Ngayon, pag na-send na natin yan, pwede na tayo mag-receive. So, ito yung syntax ng pag-receive na sa line 38. So, andun din S, yung socket.receive from. Yung parameter na nilagay lang natin dito is yung tinatawag na buffer size. Gaano karaming bytes ang gusto mong i-read or i-receive from that socket. Then, magre-return ulit ito ng tuple. So, yung first index niya is yung data, the second yung address coming from the server. Okay? And then, pag na-receive na natin yung data, pwede na natin siya unpack. Okay? Before tayo mag-continue, nakalagay dito sa line ko dito sa remarks ko, itong linya to, itong line 38, magba-block or blocking to. Meaning, hanggat walang napapadala si explain, hindi ma-execute yung line 39 and 40 ni Python. Kasi nga blocking. Ibig sabihin, hindi pa tapos o wala pa nakukuha na data ito. Yun yung ibig sabihin na blocking. Ngayon, pag may na-receive na tayo, gagawin ngayon natin,
i-unpack naman natin kasi hindi natin maintindihan or di natin properly mapiprint yan without unpacking yung data. So, ganun ulit. Mayroon siyang format. So, little endian, and then 4 byte integer, and then 4 byte float. So, total of 8 bytes yung gusto nating ma-unpack. Kung mapapansin nyo, dito sa na-receive natin na data, nag-slice lang tayo from index 5 to 13. Kung bibilangin nyo yan, total of 8 bytes yan. Doon lang tayo interesado sa total of 8 bytes. Kaya nga, 4 plus 4, so 8 bytes. So, pag na-unpack yan, ang i-return yan, tuple din. So, andun yung index at saka yung value. Kung ano yung index na nilagay natin kanina doon sa pag-subscribe or pag-send natin, the same index number yung marireceive nyo para matidistinguish nyo or malaman nyo kung kanino request ng galing. So, doon mo malalaman ngayon yun eventually. Then, dito, ready na tayo mag-print. So, lalabas dito yung index at saka yung value na na-receive at pinadala ni Explain 12. So, try natin ngayon yan, i-run. So, syempre, kailangan nyo ng Python and then pasa nyo yung file name ng source code ninyo. Dito sa case natin, xpbasic.py. So, ginagamit ko is Python 3. So, ganun lang. Then, enter. So, makikita nyo, nakapag-connect siya kay Explain 12. So, may running na akong Explain server or Explain game do sa another computer ko. So, later on or maybe in the next video, papakita natin lahat including yung yung game. So, pinrint niya yung index, which is index 1, and then may na-receive siyang negative .03155 and so on so forth. So, run ulit natin. Possible na iba ulit ma-receive niya. Sa ngayon, kasi nakatayo lang yung aeroplano dun sa airport, kaya wala tayong makukuhang significant data. Yun, very minor yung changes. So, meron siya na-receive na kakaibang data. So, I hope naintindihan nyo, and then, ano ngayon yung next na gagawin natin o na-expect o gusto natin gawin or gusto kong gawin. So, andito, susunod is paano natin ma-receive yung data or message coming from Explain continuously. And then gusto nating mag-subscribe or makakuha ng multiple data from multiple channels. Then gagamit na tayo ng callback and event. Kasi kanina, isa lang yung kung gusto ko mag-receive, paulit-ulit nating nire-run yung script natin. So ayaw natin na ganun. And then, gusto natin makuha yung IP and port dynamically from Explain 12. So, ayaw na natin na itinatype pa natin at sisilipin pa natin, aalamin pa natin yung IP address and then yung port number niya. So, gawin natin mas smart na yung application or script natin. And then, lastly, gusto natin gumamit ng threading. Kasi nga, ayaw na natin ng blocking. Gusto natin ngayon non-blocking para ma-receive natin lahat. At nang sabay-sabay. At pwedeng may iba pa tayong gustong gawin while sending and receiving ng multiple data coming from Explain 12. So, abangan nyo yung susunod nating video na didiscuss or papakita natin lahat ng ito. So, maraming salamat.